I quit, I resign. So yun yung mga sentence na naririnig natin pagka nagre-resign na o maalis na sa trabaho yung isang empleyado. So ano nga ba ang mga reason bakit ka magre-resign sa isang company? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. As habang dinidiscuss natin yung mga reason bakit nagre-resign ng isang tao o yung ano yung mga dahilan bakit ka magre-resign, bibigay ko rin po sa inyo yung experience ko tsaka yung mga diskarte ko kung paano ako nagre-resign tsaka kung kailan ka dapat mag-resign. So maaaring hindi applicable po sa inyo or maaaring applicable sa inyo yung discarding ginawa ko. Tsaka baka banggitin ko rin yung may isa akong yung isang resignation akong ginawa na talagang nag-take risk ako nun. Kung sumusubaybay po kayo sa channel ko, nabanggit ko na yun, na-vlog ko na po yun kung ba't ako nag-resign. Unang dahilan po syempre yung sweldo. So hindi tumataas yung sweldo mo, ilang taon ka na sa company. Mostly nangyayari yan sa Pilipinas at nangyayari din po sa ibang bansa. Pagka yung sweldo mo hindi nag-i-increase, yun na yung isang red flag na dapat maghanap-hanap ka na ng ibang ma-applyan, kasi parang wala sa plano ng employer mo na dagdagan ka. Pero kung kinausap mo sila at pinaliwanag mo na ilang taon ka na sa company but parang wala ka pa ring increase at nagbigay sila ng reason, maybe dahil mahina or minsan kasi sa company pag maliit na company kailangan mag-a-ask ka maghihingi ka ng increase sa kanila. So pagka hindi ka humingi, hindi ka magkakaroon ng nangyari po sa akin yan. Nandito na sa Canada, yung unang company ko sa Canada, maliit lang siya, hindi nag-i-increase. Kumbaga ilang taon na ako tapos walang increase. At natanong ko sa mga kasamahan ko, kailangan daw hingin mo yung increase mo sa kanila. Kumbaga parang papatunayan mo pa kung bakit humingi ka ng increase. Ganun. So medyo mahirap kasi parang nanlilimos ka ba na parang kailangan hingin mo pa yung increase na yun. Pero sa ibang company, yung mga may sistema po, makakakuha ka ng increase taon-taon. Maximum average po ay mga 3%. Yan po yung mataas na increase yun kung hindi ka na po promote. Ang sunod po pagka toxic na yung environment, sabihin parang naapektuhan na ng trabaho mo yung kalusugan mo, nai-stress ka na, nagkakasakit ka na every time na pumapasok ka, tapos naiuwi mo pa sa bahay yung stress at problema sa trabaho. So pag ganun po yung sitwasyon, isang reason na po yun para mag-quit ka na. Parang hindi ka masaya, hindi ka na masaya sa company. Isang simptomas na paggigising ka at alam mong magtatrabaho ka, gigising ka para pumasok sa trabaho at hindi mo feel, hindi ka masaya, yun na yung dahilan na kailangan mo nang mag-quit, dahil kung hindi ka masayang papasok sa trabaho, dala-dala mo yan hanggang buong araw, pati pag-uwi mo, hanggang kinabukasan, ganun ulit, mauulit-ulit yung sumasaya ka lang during
tuwing weekend kasi walang pasok eh. In So- 2 kilometers, take exit 2. So nangyari sa akin po yan doon sa previous workplace ko. Kung nanonood po kayo ng channel ko, nabanggit ko na po yan. Nagpalit ng management, tapos syempre pagbago, ang style po pagbago, no? Pagbago ang boss mo, bago ang pinakamataas. Kailangan, ang mangyayari, i-overhaul niya yung organization. Tapos unti-unti nila kayong it's either tatanggalin kayo or unti-unti tatanggalan kayo ng responsibility, pupunta kayo, set aside kayo hanggang sa ma-realize mo na lang na parang wala ka ng silbi sa company at mag-quit ka na. So ganun yung nangyayari po, no? Na ginagawa ng mga management o yung bagong management niyo. Tapos kapag ka hindi ka na po promote, ang tagal-tagal mo na sa sa company, 5 years, 10 years, 15 years, minsan nga umaabot pa ng 30 years, tapos hindi ka na po-promote. Parang yun pa rin yung yung position mo, tas ang increase mo napaka-county lang. Tandaan po natin na pag nasa company po tayo, ang increase po natin napakaliit lang. Kaya nga sa mga nakaraang kong vlog, ang suggestion ko po ay lumipat po kayo hanggat maaari. Every 3 years lipat kayo ng ibang company para po tumaas yung sweldo nyo from 15 to 30%. As po yung panghuli, yung wala ka ng wala nang challenge sa'yo yung trabaho, na parang may hinahanap ka na iba dun sa current na trabaho mo, na parang sa'yo parang hindi na nagfo-fulfill nung nung goal mo sa career mo. So isang way na po yun para mag-quit ka na, kasi parang sa'yo yung pumapasok ka na lang tapos hindi ka na nata-challenge. So parang may hinahanap ka sa posisyon o sa career mo na na ma-challenge ka, parang ma-excite ka lagi na pumasok sa trabaho. Pero tandaan po natin na minimum per day 8 hours po tayo pumapasok sa trabaho. Tapos kung hindi po tayo motivated, tas hindi tayo masaya, naapektuhan po yung kalusugan natin, pati yung mahal natin sa buhay, kasi nadadala natin minsan yung stress sa trabaho mag-uwi natin sa bahay. Tapos po may mga tip ako para sa inyo kung paano yung diskarte ng pag-resign. Unang-una, huwag ka muna magre-resign hanggat wala ka pang confirm na hire ka na sa in-applyan mo. Meaning, dapat ensure mo muna na may kapalit ka na employer. Huwag ka basta-basta magre-resign. Huwag kang gumaya sa akin na katulad ko. Pero yung sitwasyon po sa akin noon, may reason naman, kasi sobrang toxic na po sa company at nagbago ng management. Ngayon, wala na po kaming halaga yung mga old timer na empleyado. Parang dahil nagbago ng management, so yung mga bago na managers, directors, wala kaming kwenta, ganun. Yung na-contribute namin sa company ay wala kayong silbi, ganun po yung nangyari. So kaya isang po yun na kailangan ko lang mag-quit, kasi ang nangyayari po doon, naghahanap na sila ng mga mali nyo. Nilalagay nila kayo sa difficult position na para tanggalin nila kayo or kayo na yung mag-quit. May naikwento ko po dito na may isa pong kasamaan ako na nag-quit na lang kasi nga napakahirap ng sitwasyon niya. Parang
everyday parang biniblame siya kung bakit ganun ang may problema sa production, ganun. So kaya po ang ginawa niya, nakahanap siya ng work. Yun, naghanap muna siya ng work, nalilipatan din, tsaka siya nag-quit. So ganun po yung gawin nyo. Mag-quit, maghanap muna kayo ng lilipatan bago kayo mag-quit. So madalas po sa diskarte ko at kalimitan po at ang sinasuggest ko po ay ganun. Quit kayo kapag sure na tanggap na kayo doon sa company na lilipatan nyo po. Kasi pagka hindi po kayo sure, mahirap din po na wala kayong trabaho ng ilang buwan. Lalo na po ngayon sa sitwasyon na napakahirap maghanap ng trabaho dahil nga po sa sitwasyon ng mundo na iba't ibang bansa, tapos may AI pa, so nababawasan yung trabaho. Marami pong walang trabaho, kaya medyo mahirap po kung mapapasama tayo sa mga walang trabaho. Tapos po make sure na yung lilipatan nyo ng company, ang offer sa inyo ay mas mataas yung sweldo. Lagi pong by default dapat malaki yung may increase po yung sweldo nyo. Kung worst comes to worst po, gusto nyo nang lumipat, tapos ang sweldong in-offer sa inyo ay pareho lang at gusto nyo nang lumipat, pwede nyo po i-consider. Ang gawin nyo po, bumawi na lang kayo sa benefits. Basta sa benefits, kahit paano, malaking bagay po yung lamang pa rin yung benefits sa lilipatan nyo kaysa sa current job nyo po, no? Pwedeng yung, halimbawa, sabihin ang benefits, may bonus ba yung lilipatan yung company? Sunod, may mas marami bang vacation leave? Meron bang paid time off o yung personal days mo? Ano pa ba? May increase. Kumbaga regular ba yung increase? Yearly increase. Kumbaga yung mga bagay na benefits na hindi kasama sa base salary mo, pero pag kinumpara mo sa dati mong employer, lamang na lamang naman. Kumbaga lamang na lamang yung company. Tsaka kung maganda yung sistema nila, why not, diba? So kung pareho lang ang sweldo tapos lamang naman sa benefits, panalo ka pa rin. Tapos wag mo muna ipaalam na nag-a-apply ka sa mga kasama mo sa trabaho, kasi lagi kong sinasabi, baka maudlot. Ibig sabihin, hindi pa naman sure na hire ka, tapos bigla mong pinagkakalat mo na naalis ka para lang iparamdam sa management na para masaktan mo sila. Actually po, kung ang company ay nagpalit ng management, wala na silang pakialam sa'yo kung mag-resign ka man. So mas maganda, sarilinin mo muna yung yung plano mo, yung application mo na ongoing. Then saka ka na mag-inform sa mga kaibigan mo kapag nakapagpasa ka na ng resignation. Ibig sabihin, kung tanggap ka na talaga, natanggap mo na yung offer ng employer, pumirma ka na ng contract o ng offer, tsaka ka na tsaka mo na ipagsabi sa mga kaibigan. At ang benefits po ng pagre-resign o kaya paglipat-lipat every 3 years, malaki po yung advantage niya kasi lumalaki yung network mo. Basta wag mo lang, kumbaga wag mong, pag nag-resign ka, yung kahit paano maayos, kahit masama loob mo sa previous employer mo, maging thankful ka pa rin, tsaka kumbaga maayos ka mag-resign, pasa ka resignation. May iba kasi yung biglang hindi na lang sisipot sa sa trabaho dahil may bago ng lilipatan. So wag po nating gawin ganun kasi masisira po tayo. And most ng ng employer na nag-hire sa iyo ay nagba-background check. So ibig sabihin ay tinatawagan nila yung dati mong employer. Minsan nga nagbibigay ka pa ng reference o yung mga pwede mong
ibigay na pangalan na kokontakin nila yon para tanong kung paano ka bang empleyado, paano ba yung work ethics mo, paano ka sa company, ano ba na itulong mo sa company, mga ganun po. So mag-ingat po tayo, maging maayos po, professional sa pagre-resign kahit na masama yung loob natin. At ang isa pang benefits, dahil magkaiba ang sistema ng iba't ibang company, iba-iba yan, iba-iba yung tools na ginagamit, software, yung management nila iba rin. Natututo ka ng iba't ibang style na sa pagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya. Nag-gain ka ng experience. Kaya mahalaga na malaking bagay yung nakalipat ka every 3 years minimum, every 3 years makalipat ka. Kumbaga nadadagdagan yung experience mo. Alam nyo, base sa experience ko, yung mga kasamahan ko na siyempre ang sasabihin nila sa'yo, 15 years na sa company yan, 30 years na sa company yan. Pero alam nyo po ba, ang katotohanan ay yung experience nila sa loob lang ng company. Pero yung experience po ng lumipat ng iba't ibang company ay mas higit pa dun sa 30 years, 15 years experience sa isang company lang. Kasi ang daming tools, ang daming process, ang daming sistema na natutunan ng isang taong lumilipat sa iba't ibang company every 3 years or 5 years kumpara sa sa 30 years, 15 years na sa company. Kasi syempre sa isang company, bibihira yan magbago ng sistema. Hindi tulad sa paglipat mo ng iba't ibang company, marami kang matututunan. At ang panghuli po, ang kagandahan sa paglipat ng company, nabanggit ko na to, ang increase mo malaki pag lumipat ka every 3 years. Nasa 15 to 30% po ang increase. Totoo po yan kasi na-experience ko po yung at hindi mo yan ma-achieve kung mag-i-stay ka ng 10 years, 15 years or 30 years sa company. Lalo na kung ang company ay kuripot, malabo po na makakuha kayo ng increase na ganong kalaki. Baka nga po pag na-promote kayo, may bibigay lang sa inyo 10%, 5% na increase. Depende po sa kung how generous yung company na bigyan kayo ng increase. So yun po So dapat po laging may may plano, may diskarte the way kayo magre-resign. Make sure may kayo, may sistema kayo na at huwag agad mag-quit nang wala pang kapalit kasi mahirap nga po ang walang pamalit pa, lalo na kung ang source of income nyo lang ay ang pagtatrabaho. At lalo na po sa Pinas or sa ibang bansa man na contractual, kung nakatali kayo sa employer, medyo mahirap ding lumipat. So dapat alamin nyo rin po yung rules and regulation kung nasa ibang bansa po kayo. Ayan po muna po, sana nakatulong po yung mga tips na binigay ko sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat. God bless.